Napakaputi at napakakinis, malambot at di umiimpis na siopaw. Syempre, napakasarap rin po nito. Tara, yan naman po yung ating gagawin. Pagsasama-samahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Pwede nyo naman po itong masahin ng mano-mano, nasa 15 minutes lang. Pero ngayon, gagamit po ako ng mixer. May mas detalyado at buo po tayong video nito, i-scroll nyo lang po sa ating page. Maglalagay rin po tayo rito ng tanzong, pero syempre magtatanong kayo, ano nga ba yung tanzong? Sa ating harina kanina, bumawas lang po ako ng 1/2 tablespoon, nilagyan ng kaunting tubig, then isa lang sa mahinang lakas ng apoy hanggang sa ito po ay lumapot. Dito po, naka number 2 lang itong ating mixer at imimix ko lang po ito ng 5 minuto. Then hatiin sa laki na gusto natin, sa akin po hinati ko po ito sa 16 pieces. Sa pagpapalaman naman po dito, depende na po ito sa inyo, pero sa akin ganito lang po kasimple yung aking ginagawa. After po nating mapalaman ng lahat, takpan at i-rest po muna natin ng 30 minutes. After nyan, magpakulo po tayo ng tubig sa ating steamer. Dapat po kulong-kulo na ito bago po natin isasalang yung ating siopaw. Lutuin over high heat ng 12 minutes. At heto na nga po yung ating siopaw. Achieve na achieve po natin yung napakaputi, makinis at napakalambot na siopaw. May video na rin po tayo ng ating napakasarap na asado filling at yung ating napakadaling gawin lang na siopaw sauce. Sasarap pa yung ating siopaw kapag syempre masarap rin yung ating palaman. Gawa naman po tayo ng ating asado filling. Itong karne, pinalambot ko lang po ng husto, then hinimay ko. Hindi na po ako gagamit pa ng mantika dahil may kaunting taba ito. Over medium heat, ilagay lang po sa kawali at hayaan po natin magmantika ng kaunti. Saka po natin igisa yung ating bawang at sibuyas. Ilagay na rin po natin yung iba pa nating pampalasa. Napaka-importante po yung paglalagay ng star anise dahil ito po yung magbibigay ng authentic na lasa dito po sa ating asado filling. Lahat po ng mga sangkap na ginamit ko ay nakasulat na po dyan sa ating screen. Wala po akong tinatago or wala po akong hinahalo pang iba. Sundan nyo lang po pati yung mga sukat nyan. Parehong-pareho po tayo ng kalalabasan. Dahil nga po napalambot na natin yung ating karne, 10 minuto lang po maluluto na natin itong ating asado. After nating mailagay yung tubig, takpan at hayaan po natin itong kumulo ng 2 minuto, then saka po tayo maglalagay ng slurry. Ang slurry ay composed lang naman po ng kaunting cornstarch na tinunaw po natin sa tubig. Then lutuin na lang po uli ng 2 minuto at pwedeng nyo na po itong gamitin sa inyong siopaw, palamigin nyo na lang po ng kaunti. Bukod sa napakabango, napakasarap po nitong ating asado, sigurado po akong hindi po ako sa inyo nito ipapahiya. Naibahagi ko na po dito kung paano gawin yung ating maputi at makinis na siopaw dough. Ganun na rin po yung ating napakasarap na asado filling. Para po kumpletohin yan, heto naman po yung ating siopaw sauce. Sa isang pan, pagsama-samahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Pinadali at pinasimple ko po talaga yung paggawa ng ating siopaw sauce nang sa ganon makita nyo na kayang-kaya nyo po talaga itong gawin. At sa lasa, siguradong hindi po ako sa inyo mapapahiya. Pagkatapos po nating mahalong mabuti, isa lang sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium heat hanggang sa ito po ay kumulo. Once na kumulo na, hayaan pa po ng 1 minuto habang patuloy na hinahalo para rin po malutong mabuti yung ating cornstarch at tumagal itong ating sauce ng 2 to 3 days. After nyan, ready na pong gamitin itong ating napakasarap na siopaw sauce. Masarap rin po itong pangsarsa sa ating lumpiang sariwa.